Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawang mga pagkakasala at mga pagkukulang at ihingi natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya ay natanaw na ang mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon, at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, Huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat na mga Israelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Israelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon. Kung kaya nagdahop sila sa pagkain, subalit ang Diyos naunahan sila'y may sugong lalaki tulad ng alipin. Ibinenta nila ang batang si Jose.
Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nila'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinagkwintasan ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon, na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya ay isang hari, niyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, ipinamahala sa buong lupain. Si Jose, ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Salita ng Diyos, kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahong pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natatakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpapakita ng talinhaga ni Jesus na tumutukoy sa kasaysayan ng kaligtasan. Kung paanong ang Diyos
ay patuloy na nagkakaloob ng mga tao na namumuno sa kanyang sambayanan, sa kanyang piniling bayan, ang bayang Israel, na siya ang kanyang pinagkatiwalaan upang mamahala sa kanyang mga kaloob na biyaya. Ngunit ang bayang Israel ay hindi nagiging tapat. Bagkus, ipinapapatay pa ng bayang Israel mula pa sa panahon ng mga patriarka hanggang sa pagdating ng mga propeta, pinapapatay nila isa-isa ang mga sugo ng Diyos. Pero kahit gayon pa man, nagpapadala pa rin ng Diyos ng mga tao upang patuloy na gabayan ang bayang Israel tungo sa kanilang kaligtasan. Pero sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nila pagpansin sa ating Panginoong Yesus, ang kanilang pagbabalak na patayin sa ating Panginoong Jesucristo ay lalong nagdudulot sa kanila ng kapahamakan. Kaya nga sa talinhagang ito, sa kasaysayan ng kaligtasan, makikita natin kung paano ang Diyos sa panahon ngayon ay patuloy pa rin na nagiging mabuti sa atin. Sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy ang pagbuhos ng biyaya ng Diyos para sa atin. Pero, ano kaya ang ginagawa natin sa biyaya ng Diyos? Tulad din ba tayo ng mga Israelita noon na ipinapapatay ang mga propeta? Pinapatay ba natin ang biyaya ng Diyos sa paggamit natin nito sa kasamaan? Sa paggamit natin nito sa pagmamalabis sa ating kapwa? Kaya nga maganda nating tingnan, baka sinasayang natin ang biyaya ng Diyos. Baka tayo nga ay tumatanggap ng komunyon, pero paglabas naman natin, para nating pinapatay si Jesus. Dahil oo, tumanggap nga tayo ng komunyon, masama naman ang bumubukal sa ating bibig. Masama naman ang ating iniisip sa ating kapwa. Masama naman at pagmamalabis ang ginagawa natin sa ating kapwa. Kaya nga mga minamahal mga kapatid, makita natin yung kahalagahan ng pagbibigay ng Diyos sa atin ng biyaya. Makita natin na ang biyaya ng Diyos ay patuloy na nag-uumapo sa atin. Kailangan nating makita na ito ay nagiging daan natin tungo sa kaligtasan. Hindi lang yung mga biyaya na tinatamasa natin, nararamdaman natin, mga material na bagay at spiritual na bagay, maging yung mga tao ay pinapadala ng Diyos sa atin. Napakaraming tao ang maaaring pinapadala ng Diyos para sabihin sa atin, magbagong buhay ka na. Maaaring may mga tao na ipinapadala ang Diyos upang ipaalala sa atin, kailangan nating maging mabuti araw-araw. Sinasabihan tayo o nakikita natin ang kanilang sitwasyon upang tayo ay gumawa ng mabuti. Huwag sana nating iwasan o layuan ang mga pagkakataong ito, ang mga taong ito. Gayun din, tingnan din natin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pinakita sa atin sa Ebanghelyo kung paano sinabi ni Jesus, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang nagiging batong panulukan. Sa perspektibong ito, makikita naman natin kung paano dapat nating tularan si Jesus na sa kabila ng pagpaplano sa atin ng masama ng ating kapwa, nagpapatuloy tayo sa ating misyon ng paggawa ng kabutihan. May mga tao na pag-uusapan tayo, may mga tao na pagpaplanuhan tayo ng masama, may mga tao na kahit sa kabila ng ating kabutihan, pilit at pilit tayong gagawa ng masama. Pero ang mahalaga, tumutulad tayo kay Jesus. Nagpapatuloy tayo sa ating misyon, sa pagpapakabuti, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya nga mga minamahal ng mga kapatid, dalawang bagay, dalawang punto. Una, ang pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang pagpapahalaga natin sa presensya ng ating Panginoong Yesus at sa biyayang tinatanggap natin mula sa Diyos. Upang sa ganon, hindi tayo matulad sa mga tao na ang sabi ng ating Panginoon, mga puhong, mapapahamak, kundi tayo nawa ay maging mga mapagpala, mapalad dahil tayo'y binibiyayaan at kinakalinga ng ating Ama na siyang may-ari ng ubasan. Nawa, maging tayo mga mabuting katiwala sa kanyang ubasang ito at patuloy na magkamit ng pagpapala hanggang sa buhay na walang hanggan.
Magsitayo na po ang lahat. Habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Kaya't sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid na walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ang loob sa gitna ng kanilang dinaranas na mga pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kanilang walang hanggang kapahingahan sa iyong kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa saglit na katahimikan nating itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at intensyon. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kaming mapaglingkuran ka ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain at nikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay na kami maitaguyod sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga pitdukha ay kanyang damayan.
Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkaitinuri, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Melrey naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Fernando ang aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit
kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Nakipamayan siya sa amin at inakay kami mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng kaligtasan. Iginupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa. Pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo nang kanyang ialay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kaloob mong Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin ng daan para maging simbahan. At para sa mga bunga ng sinodo tungkol sa synodality na nagbukas sa amin sa tunay na pagbubuklod, aktibong pakikisangkot at pinasiglang pagmimisyon, maraming salamat. Idinadalangin namin gawin mong matagumpay ang pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy nawang mapag-alab sa amin ng iyong Espiritu ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili nawang bukas ang aming mga puso at mga mata upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus na nagturo sa aming maglakbay ng magkakaakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan, sa pamagitan din niyang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit. Isusunod po dito ang pagbabasbas ng mga religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, sasailalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa pananalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtakas sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pakikisa sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga dumadalangin upang sa iyong pangangasiwang ngayoy dinarangal, ang iyong nilikha ay magkamit ng kaligtasan at ang mga iniligtas ay mapanatiling nagkakamit ng katubusan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.